hangtod karon wala gyud ka mihunong sa pagbubo sa imong pagka maayo sa imong mga pabor grasya sa among kinabuhi. Hangtod karon Ginoo, among natagamtaman ang imong pagkamaayo. Di man siguro namo mapansin ang mga butang nga gibuhat nimo sa among kinabuhi. Pero ang kamaturan nga kami hangtod karon buhi pa, kinitanan grasya nga gikan sa imuha. Mga karong hapon, ani kami para sa ulugon ang imong pagkamay sa among kinabuhi. Ang mapagkampo Lord nga mamuhat ikaw sa pinasay nga pagi sa matag usa kanamo. Nagato kami nga nahibaw ka kung unsa man ang among pagpanginahanglan, unsa man ang among mga pangandoy sa among dughan, mga tinguha sa among kasing-kasing, mga damgo sa among kinabuhi, nasayod ka nining tanan Ginoo. And I pray, dear God, that this afternoon, padayon ka Ginoong mamuhat in a very special way. Holy Spirit, this is your time. This is your moment. This is your season. Continue to embrace us with the warmth of the love of God. And allow us, Lord, allow us, Holy Spirit of God, to feel your presence, to feel your touch, and revive our hearts together. So that, aron dili lang inani karon nga mga panahon sa among pagtigom, ang among kasibot o kadasig, nga magday, magsimba, mag-alagad kanimo, kundi sa tanang adlaw sa among kinabuhi, hangtod gayod sa imong pagbalik. Busa kanimo, akong giisang tanan nga niya karong hapon, salamat, mamuhat kay na very special way. As we listen to your word, we ask you, God, to reveal to us something that we need to understand today so that our lives will never be the same. And just, we allow you, Lord, to be our pastor, to be our teacher, to be our preacher. Holy Spirit, we allow you to teach us. Fill our hearts with wisdom from the word of God. And today, we just ask for your precious blood to cover this place so that as we listen to your word, we will enjoy your presence, Lord, and all the miracles that you have prepared for every one of us. All these things we ask and pray in the powerful name of Jesus Christ our Lord. Tanan mo singgit og amen. Amen. Sige, mangita tag lima kabuk atong lamanohon ingno nato nga igsoon nalipay ko kay nagtapad ta. Amen. So katong nakalima, pwede na maglingkod. Panalangin ni Ginoo katong nakalima. Oh, unahan sila pag-bless, Lord. Amen. Amen. Advance Happy New Year sa tanan. Salamat kay sa atong musician. Salamat sa inyong kinabuhi. Salamat sa tanang primary leaders, sa atong mga network members, mga Simbalay members, Simbalay leaders, bisan katong nasa online hangtod karon, nangandoy gano'n tami nga nay amo dinhi karong higayon na, pero dili gyud kagwanta ni atong lugar. Kunya naguba pa gyud ang duha nato ka unit sa atong air conditioning. So medyo challenging kaayo ang atong atmosphere karong hapon. Pero sige lang, antuson lang nato. Anyway, natay panihapon niya. So, salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Amen. Maayo bang Ginoo sa atong kinabuhi? Amen. Yes. Wala gyoy hunong ang iyang pagkamaayo. Karong hapon, niyata sa atong tema, to gather together. Kita tanan atong isinggit, to gather together. Ready? Go. Again. Louder. To gather together. To gather together is one thing, but understanding why it matters is far more important. Ang atong pagtigom, to gather together, usa na siya kabutang, nanindot kayo handomon.
Pero ang pagsabot nato ngano nga gahimo ta niini mas importante. Tungod lagi kay daghang mga tao, yes, nag-aapil og tigom nga sama niini, pero wala nila na angkon ang mga benepisyo nga giandam sa Dios sa matag usa kanato, sa matag panahon gagatigom ta sama niini. Sa rason tungod lagi kay daghan sa mga nagtangbong og tigom nga sama niini wala kasabot ngano nga gahimo tag ingon ni ani. Kung ikaw ug ako makakabot sa mga importanteng rason, unya masabta nato pag-ayo nganong naghimo ta niini, why we gather together, you will receive something from God. Kinsay gusto makadawat og butang gikan sa Dios? Kinsay gusto makadawat og panalangin gikan sa Dios? Kinsay gusto maayo sa iyang balatian? Kung naaman. Kinsay gusto nga ma-promote sa iyang trabaho? Kinsay gusto nga mo branch out pa ang iyang negosyo? Kini nga mga butang ug daghan pang mga butang nga giandam sa Dios para kanatong tanan. Kung atong masabtan ang importanteng kahulugan nganong gatigom ta. Mao na nga ang atong tema, together. Amen. Now in the Bible, the principle and the practice of God's people to gather together in the presence of the Lord was clearly taught throughout the Bible. Gikan pa sa karaang tugon hangtod sa bag-ong tugon, ang mga pamaagi, ang prinsipyo, ang balaod ug ang mga sistema sa mga katawhan sa Dios sa dihang sila nagatigom gitudlo ni sa Biblia. Klaro kaayo nga gitudlo ni sa Biblia. In fact, the book of Acts confirmed this gathering together as a priority in the history of the early church. Sa karaan, ang simbahan sa karaan, nasuwat yun mismo sa libro sa mga buhat, nga nagpamatuod nga ang pagtigom di ay sama ni ini importante kaayo para kanimo, para kanako. And the privileges and priorities to gather together was also beautifully pictured in the book of Psalms, chapter 84. Di na ako mabasa ang whole chapter, pero doon ako pipila ka bersikulo nga gusto na kong basahon, kay kini naghulagway, nganong nindot og importante kaayo ang mga tigom nga sama niini. Why? It's very important to gather together. Ingon ang verse 10, Psalms 84 verse 10. NIV ang gusto na kong basahon. Inani pagkaingon, better, kita tanan mingon, mas maayo. Manang better, mas maayo. Ingon siya, better is one day in your courts, in the courts of the Lord, than 1,000 elsewhere. Ingon siya ba? Mas maayo pa ang usa ka adlaw nga ni ako apil sa tigom sa mga anak sa Dios kaysa libuan ka adlaw sa laing mga dapit. Kini gihulagway sa salmista, gihulagway ni sa psalmist nga kung dunay usa ka dapit nga mahinungdanon kaayo para sa mga anak sa Ginoo, ang tigom nga sama niini. Mo nang ingnon ta ka, bulahan ka kay niya ka. Kung imong ablihan ang imong kasing-kasing, doon na diyog kay madawatan, una ka mo uli unyang gabi. Hallelujah!
That's why, ingon ang scripture, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Ingon siya, I would rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of the wicked. Ingon pa siya, maayo pa'y pakatamiso nako nga ako lang ang tigbantay sa portahan sa tigumanan sa Dios kaysa magpuyo sa puloy-anan sa mga taong uban sa taong dautan. Ingon niya. Verse 11. For the Lord is a sun and shield. The Lord bestows. Another word, imparts or give. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those who walk blamelessly. Ingon ang scripture, ang Diyos mo'y mahimong atong adlaw. Kung kita lakip, kung kita kabahin sa tigom nga sama ni ini, diin naa ang presensya sa Ginoo. Ingon ang Bible, ang Diyos mamahimo natong adlaw. In other words, light. Mahimo siyang kahayag nga mudanag sa imong kinabuhi. Daghang mga tao karon nga ilang una-una gingit-ngita na sa grabing pagdagmal sa kalisdanan sa kinabuhi. Mo na makadungog ta usahay nga naay naghikog na. Why? Because these people had never experienced God in their lives. Mo nang ilang kinabuhi gidag-uman pirmi sa daghang mga pagsulay, kalisod ug mga hiwi nga resulta bunga sa ilang hiwi nga pagpili sa kinabuhi. So ingon ang scripture, verse 11, for the Lord is the sun, is a sun, and shield. Shield means protection. God is our protection. When we live in the presence of God, God will always protect us. Mao na nga, the best place where we can find protection is the very presence of God. If you are in the presence of God, no evil can harm you. Do you hear that? Pag ikaw naa sa presensya sa Ginoo, walay dautan makapaghilabot sa imo. Hallelujah. Kunya ingon sa dinhi, the Lord gives, the Lord imparts, bestows ang gibutang niya, no? Okay. The Lord gives favor and honor. To whom? To those people who really understand the reason why we gather together. Ingon niya dinhi, God will not keep any good thing from you. Buti pasabot, walay pugnan sa Ginoo nga maayong mga butang para sa imo kung ikaw ug ako nakasabot sa hinungdan nganong kita gatigom og tigom nga sama niini. So, that's why if there is one question that we need to ask today, why we need to gather together. Why we need to gather together. Number one reason, to experience the presence of God. Unang rason, nganong kinalan magtigom ta sa panagtigom nga sama nini, para makasinati ka sa presensya sa Diyos. Matthew chapter 18 verse 20, NLT ang atong basahon, New Living Translation. Nagingon siya, for where two or three gathered together as my followers, Jesus said, I am there among them. Kisay nagsultihan ni? Kisay nagsultihan ni? Isinggit kung nakaila ka. Kisay nagsultihan ni? Unsa ingon ni Jesus? Kung kita magtigom, bisan gani duha kung tulora, magtigom ta. Isip nagsunod sa iya. Isip magtutuo niya.
kung kita nagtigom, bisan duha kung tulo lang, isip magtotoo sa Ginoo, naa siya sa taliwala. Hallelujah. He's talking about His presence. This is telling us that when we followers of the Lord Jesus Christ choose a regular time and a place to gather together, God will faithfully honor and do His promises to be with us, to encounter each one of us. Now listen good, paminaw maayo. Ang promise ni God, bisan duha og tulo lang, magtigom, isip iyang magtotoo, isip iyang makanakan, siya naa sa taliwala. Kini nagsulti sa tuwa, nga kung kita kamao mo pili og panahon, lugar man, para himuon nato ang panagtigom sa ngalan sa Ginoo, dili kalimtan sa Dios nga nagsaad siya nga magpatunga siya sa ato og mamuhat og pinasahi nga butang para kanimo og kanako. That's why to experience God's presence must be our goal in every gathering we do. Sa matagtigom nga ginabuhat nato, kinahanglan himuon natong tumong ang pagkabot sa presensya sa Ginoo. Oh. Namdam ko sa batanon pa ko, nga pag ko igong kabuot ba sa Biblia o sa pulong sa Diyos. Kay bisan na ako'y relihiyon, wa mo ko'y basa-basag Bible. Mao nang drug addict ko, lahubog kayo, immoral pa jud. Anak ko sa batanon pa ko. Apan salamat kayo sa kaadlaw na inkwentro nako ang Ginoo. Nga mo'y ni bali sa akong kinabuhi. And I begin to realize as I read the Bible, nga di ay si God importante kaayo sa atong kinabuhi. Ang iyang presensya importante nga atong masinati. Pero sa una, gasulod kog simbahan, naara ko sa gawas, naara ko sa hagdanan, sa simbahan, galingkod ko sa akong mga dabarkads. Unya pag-abot ng mga lawat na, sinya sa me. Oh, sinya ya. Sulod na kay kauna. Mana mo tawag sa pangalawat sa una. So sulod mi, linya mo dito, murag buutan kayo kay mga lawat. Kaya mo una sa una, pag makakalawat ka, o nga di mo pilit ang hostia sa imong iligagagan, ikaluyan ka sa Ginoo. Gamay ra imong sala. Mana maning kamot gyud mi hala, para di gyud mo pilit ang hostia sa imong iligagagan. Ambot asa gikan nga tinuuhan. So, for many long years, going back and forth to that big church, walay nahitabo sa akong kinabuhi. Drug addict gyapon ko. Oh, palahubog gyapon ko. Pero na ako sa simbahan madomingo. Ano bitaw? Naunganong inato ang kaimtang sa akong kinabuhi, walay nausab sa akong gawi. Tungod lagi kay sa dihang gatigom, kaapil ko sa tigom, dili nako tumong ang presensya sa Ginoo. Ang bad pagyod kayo sahay, pag naay mo sulod, niya siksi, at tanan namong mata sa kong barkada, sunod yun. Hangtod mo lingkod ang bayi. Amara na, among kalaki. Unang, for many long years, kabalik-balik ko og tambong sa tigom, nga susama ani, walay nahitabo nga kausaban sa akong kinabuhi. Because I never encountered God. I never experienced the presence of God. Kay mo adto ko sa simbahan, labi na bago akong sapatos, adto ko na. Or birthday, adto ko na dito. May na lang kaluyan. Mautong ako matumong. But I never make it a goal to encounter God. Wala sa akong una-una nga masugatan ako ang Ginoo sa akong kinabuhi. Muna nga, wag yung ko kabalo, nga importante tayo kaayo ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muna nga, when we gather together, God's presence must be our goal. Muna pagwani ka din layo pa, Sabado pa lang, Bernis pa lang,
Magsugod na kag ingon sa Ginoo, Ginoo, gusto nako inigtampong nako sa tigom, imog gyud kong sugaton. Ana bitaw? Ayaw anhi labi nag-ulahi lang ka, ulahi ka pirmi. Unsa pa may imo ana? Di ba no? Pag gusto nato masinati ang presensya sa Ginoo, layo pa ang Domingo, mangandam na tadaan. Goal nato nga mahimamat nato ang presensya sa Diyos. Because, listen to this, our coming together can be useless unless we come expecting to experience the presence of the living God. Akong usbon, nganong kinahanglan himo na tong goal, himo na tong kalabuton sa kinabuhi, nga makighimamat kita sa Ginoo sa matag panahon mo tambong taog tigom nga sama niini. Tungod kay pwede man mahitabo nga naa ka sa tigom, pero wala kay masinati nga lihok sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay wala nimo gihimong kalabuton sa kinabuhi nga imong masinati ang presensya sa Dios. That's why, therefore, God must be the focus of our attention. Pag muapil ta sa tigom nga sama niini, ang Diyos Jud ang atong focus. No other thing. Di ta mo anhi para mangita ta kisay ako mautangan diriya. Dili na. Wala mo pahulam ni mo ana. Pero kung si God ang imong focus, di na ka mangutang. Tagbuon sa Diyos ang imong panginahanglan. Hallelujah! Paminaw pag-ayuan eh. Without the presence of God, all our activities will be nothing. Pwede mahimong walay pulos ang atong tigom kung wala ang presensya sa Diyos. Oh. Mabitaw nga, makikita kag daghang mga Kristiyano, gaangkon Kristiyano, pero ilang kinabuhi, wala ga-abanti, wala ga-improve, wala ga-grow. Nga no? Tungod kay, naalang sila sa tigom, pero dili nila